Vice President Sara Duterte sa isang interview sa kanya na siya ay kasama dun sa ICC list po ng mga may kaso doon kagaya ng kanyang ama. At ito po ay kinumpirma din ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Sabi po ni Senator Amy, yung nakita nila nung una nasa huli yung pangalan ni Bibi Sara, pero ngayon after a few days may report na parang uunahin na siya. Any comment po from the palace at kayo po, ang Malacanang po ba ay hihingin din ng tulong ng Interpol para sila po ay maaresto? Sa kasalukuyan po, ang inyong katanungan ay very hypothetical. So wala po kaming masasabi patungkol po dyan. At we are not dealing directly with the ICC. Kung meron pong katanungan patungkol po dyan, mas maganda po kung makikipag-usap sila sa ICC. Wala po tayong anumang impormasyon mula sa ICC. So wala pong information ng government kung kasama sina BP Sara, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, yung mga dating ilang police officials, nakasama po sila doon sa kaso against FPRRD. Kung saan po nakuha ng Vice Presidente ang kanilang mga impormasyon, mas mabuti po sana kung sa kanila kukunin. Dahil sa panahon po ngayon, wala po kami masasabi patungkol po dyan. Thank you. Next question, Jean Mangalus, Philstar. Good morning. Good afternoon. Local officials from Bulacan are urging a deeper probe into the deals of the Villar-owned Prime Water, which has been accused of poor service and high costs. So how does the palace respond to this call? Unang-una po, sinabi po natin na ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat at hindi pa negosyo lamang, kundi ito ay dapat na kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan. Mag-uutos po ang Pangulo para mag-imbestigahan po ito. Follow up. Considering that one of the administration's bet, Representative Villar, is directly linked to Prime Water, are we still confident in the service that she could provide if she's elected as a senator? Confidence on how she will perform? Well, it depends on how she will perform. If we will have this trust on her, well, we have to give it to her. But he should prove that she could perform as a leader. With this issue regarding Prime Waters, if there's a need for them to resolve the issues raised by the consumers, I think we should immediately make an immediate action on that. Ma'am, last question, medyo off topic, but while I have your attention, does the palace have a comment on the recent Taiwan report that says the Philippines allegedly started military engagements with Taiwan? Does the Philippine government categorically confirm or deny that we have military ties with Taiwan? We will just defer the question to the National Defense. Next question, Ana Badjo, GMA News Online. Good afternoon, ma'am. Ma'am, recently the NBI arrested a Chinese national with alleged spy device near Comelec. Has this information reached the president, and may we know if he has specific instructions regarding the matter, ma'am? That is an issue of national security, so we will just leave it at that. We will leave it at that, and we will just have an investigation, thorough investigation on that matter. Ma'am, how concerning this matter is for the Marcos administration? It's quite alarming. Magandang umaga po mga mahal kong mga kababayan at mga taga-subaybay. Breaking news na naman po. Grabe itong ginagawa ngayon ng mga kalaban ni BP Sara sa politika na talagang para mapigilan po ang pagtaas ng tiwala ng taong bayan dito kay BP Sara ay binigyan na po ng sugpina itong si BP Sara. At ang sabi dito, eto na ba ang unang hakbang para ipaaresto muli ang isang Duterte? Yan po ang tanong ng bayan.
mga kababayan. Grabe na ito. Ano kayang mangyayari sa ating bayang Pilipinas kung sakali si BP Sara ay ipadakip na naman nila sa ICC? Ano kayang magiging resulta nito? Ano kayang gagawin ng mga Pilipino, mga kababayan? Ang sabi ng iba, malaking gulo. Malaking gulo ang mangyayari sa Pilipinas. Lalong-lalo na po, nagsalita po dito si Attorney Panelo na maghahalo ang balat sa tinalupan pagka ginawa nila kay BP Sara ito. Grabe mga kababayan. Eto na po. Huwag na nating papatagalin pa ito. Grabe na ang nangyayari sa Pilipinas. Puro huli dito, huli doon ang ginagawa para mawala sa balat ng politika ang mga Duterte. Talagang iniisa-isa na nila itong mga politikong ito. Pati mga dating general na opisyal ni Tatay Digong, nakahelera na rin. Pati si Bongo, General Bato, General Agbayalde, General Danau, at General Maranan. Sabi nga ng iba mga kababayan, dati si BP Sara nasa ilalim. Pero yung estratehiya para mapabilis na bumagsak ang mga Duterte, inuna na. Ang ginawa ng kalaban mga kababayan, inuna si BP Sara. Ano kaya ang balak nila? Eto na po. Pakinggan po natin itong video na ito. Hindi na ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang kaso na isinampa laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Kaugnay nito, kinumpirma rin ng Vice Presidente ang pagkakatanggap niya ng sabina mula sa Office of the Prosecutor. Ayon sa National Bureau of Investigation, may kaugnayan ito sa kasong inihain nila dahil sa umano'y bantang binitawan ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ni NBI Director Jaime Santiago, matagal nang naisampa ang kaso at ngayon lamang ito naisalang sa preliminary investigation ng Department of Justice. Hindi na tayo nagugulat, no, na merong case na final kay dating spokesperson, Attorney Harry Roque, dahil isa talaga siya sa mga malakas ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. In fact, ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Ayan mga kababayan, ang sabi po ni BP Sara, kaya po meron siyang sugpina ay yung pagbabanta niya kay BBM at Lisa Marcos. Ito daw yung sinabi ng NBI, yung Office of the Prosecutor. Kaya daw merong sugpina na ito. Naku po, may sumon si VP Sara. Oo mga kabibig, nayanig ang mga supporters ni VP Sara after ibinalita mismo ni VP Sara na nakatanggap siya ng sumon patungo sa sumon mula sa Office of the Prosecutor. Halam mga kabibig, sabi ng ilang netizen, ito na kaya ang unang hakbang para ipadakip sa ICC? Hala ka, ICC is coming to town. Yan ang komento ng iilang mga netizen ngayon na nawindang sila, natakot sila sa safety ni VP Sara. Kasi kahapon, or the other day, binulgar ni Senator Amy Marcos na may chismis na si VP Sara na ang target na isusunod ni Tatay Digong papuntang ICC. Siya na ang number 1 na kukuyugin nila, na ipapakulong kasama ni Tatay Digong Duterte. So heto kabibig, ang video ni VP Sara kung saan ibinalita niya tungkol sa sumo na kanyang natanggap. So makinig tayo mga kabibig ha, ito na, okay.
Go. This ang kaso qualified ng kapatid sa dating presidential spokesperson, Harry Roque. Ayon po sa kay Harry Roque, bahagi po ito ng pagpabagsak sa mga Duterte since isa po siyang kaalyado. Hindi ko ito this one. Yes. Hindi na tayo nagugulat, no? Na merong case na final kay dating spokesperson, Atty. Harry Roque. Dahil isa talaga siya sa mga malakas ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. In fact, ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa amin. So yun kabibighan, narinig natin na sinabi ni VP Sara na nakatanggap siya ng summon mula sa Office of the Prosecutor, mga kabibig. Sabi dito, this is the reason that all Duterte supporters must vote straight for PDP Laban and +2 to protect VP Sara. She is safe as long as she is still the VP. Ito na kaya ang unang hakbang papuntang ICC para kay VP Sara? Parang nakakataranta na talagang itong mga ginagawa ng gobyerno natin. Ito na ang simula na ipabagsak at kukuyogin nila si VP Sara papuntang ICC. O yan ha, yan ang mga komento ng ating mga netizen na parang ramdam nila na papuntang ICC na si VP Sara. O grabe naman, nakakatakot. Sana hindi maging totoo. Kasi sabi ni Amy Marcos na yan ang plano nila, mga kabibig. Lurky naman. Heto mga kabibig ha, ito Attorney Panelo, magkakaroon ng matinding kaguluhan kapag inaresto ng ICC si VP Sara. So heto kabibig ang statement ni Attorney Sal Panelo hinggil sa issue na ito. Kasi pinag-uusapan talaga to after na binuko ni Senator Amy Marcos ang lihim na chismis. Mga kabibig, let's watch this, sir. National Criminal Court o ICC si VP Sara Duterte. Yun po ang sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa pagkakasali ng pangalan ng Vice Presidente sa listahan po ng mga nais-arestuhin ng ICC. Narito ang balita ni Carla Villana. Sa gitna ng umiinit na usapin kaugnay sa investigasyon ng ICC laban sa kampanya kontra iligal na droga ng nakaraang administrasyon, kinumpirma nga mismo ni Vice President Sara Duterte na kabilang siya sa mga personalidad na nais ipaaresto ng ICC. Ayon sa Vice Presidente, nabatid niyang siya ay target na rin ng ICC matapos mapansin ang paghihigpit sa kanya upang dalawin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panig naman ni dating Presidential Chief Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, hindi na umano nakakagulat ang pagkakabilang ni VP Sara sa listahan. Giit ni Panelo, malinaw umano na ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng mga makakaliwang grupo at ng ilang dayuhang interes na matagal nang nagbabalak pabagsakin ang pamilya Duterte at ang kanilang mga malalapit na kaalyado sa pamahalaan. Matagal na naman nating alam yun na yung mga nandiyan sa gustong arrestuin. Kasama dyan si Inday, diba? Months ago na yan si Pato, General Danao, Aldayalde. Talagang yan, pakulo lahat yan ng mga, pakulo lahat ng mga trililing, yung mga kaliwa. Sanib puwetsa sila Talagang gusto nilang pabagsakin bago doon. Ang malaking tanong ngayon ayon kay Panelo ay kung makikipagtulungan ba ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC sa pagpapatupad ng mga warrant of arrest laban sa pangalawang Pangulo. Anya, hindi ito basta-basta tatanggapin ng sambayanang Pilipino, lalo na't batay sa mga survey at damdamin ng masa na nanatiling mataas ang tiwala at suporta ng publiko kay VP Sara. Isang indikasyon na maaaring magkaroon ng malawakang pagtutol sakaling ituloy ang nasabing aksyon. Harap ng mga pagtutol ng mayuliya, karamihan sa ating mga kababayan. Yan ang tanong yan. Tutuloy, di ba? O kayo'y atras. Kayo'y hindi yung atras yan at ituloy nyo, maniwala kayo. Pag-ahalo,
ang balat sa tinulupan mo. Sabi ni Panelo, nakasalalay sa kasalukuyang True naman eh, ramdam naman ng mga netizen at mga anti-Sara Duterte. Nakita nyo mga kababayan, ang sabi ni Attorney Panelo, kung sakali na ipadakip nila si BP Sara, ay magkakaroon ng matinding gulo sa Pilipinas. Dati kasi mga kababayan, kay Tatay Digong, hindi na paghandaan ng mga Pilipino. Kahit gusto nilang isalba ito si Tatay Digong, on the spot ito na isinakay sa eroplano. Ngayon mga kababayan, dahil napakataas po ng trust rating ni BP Sara, 62% ito mga kababayan eh. Kaya ngayon mga kababayan, talagang matinding gulo ito. Yung iba, sabi nila baka mag-declare daw ng martial law. Pag hinuli nila si BP Sara, ayon sa aking mga pangitain at mga panaginip, talagang magsisimula ng matinding gulo ito sa Pilipinas. Mga kababayan, talagang kita nyo naman yung tiwala ng taong bayan na si BP Sara ay talagang maraming nagtitiwala sa kanya. Ikumpara sa Pangulo na 17% na lang ang tiwala ng bayan. 62% kay BP Sara. Kay Bongbong Marcos, napakababa na. Lumagpak na ito sa lupa. Kaya, anong masasabi nyo mga kababayan dito sa pagpapaaresto daw nila kay BP Sara sa ICC? Ano ang masasabi ng bayan? Talagang, matindi ito, mga kababayan ko. Mula nung hindi nila sinunod ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo na magkabati, magkaayos, gawin ang nararapat para magkaroon ng direksyon ng Pilipinas, guminhawa ang mga buhay ng mga tao, lalong-lalo na ang mga nasa laylayan na namumuhay. Hindi nila sinunod ang payo ng Iglesia ni Cristo. Kaya ngayon mga kababayan, ang kalagayan ng Pilipinas hindi na lumalamig mga kababayan. Gumugulo ng gumugulo. Lalong-lalong ngayon na talagang balak nilang burahin ang mga Duterte sa politika. Ito daw yung mga ginagawa ng mga makakaliwa at mga ibang dayuhan na gusto talagang ipaligpit ang mga Duterte. Kaya nangyayari ang mga ito. Ang tanong ng bayan, gagawin ba ulit ni Pangulong Bongbong Marcos ito? Pagkatapos ipadakip ni BBM si Tatay Digong sa ICC. Ngayon ba mauulit ba ulit ang Duterte ICC 2 o Duterte Arrest 2? Yan po ang tanong ng bayan. Ano kaya ang gagawin ng mga Pilipino? Yan po ang mainit na tanong. Papayag ba ang mga Pilipino na panibagong kalahi natin ang ikulong sa ICC? Kung meron mang kasalanan ang mga Duterte, ayon sa aking mga opinyon at mga panaginip, kung meron silang kasalanan o nilabag ng mga batas, maaari namang litisin dito sa loob ng ating bansa sa batas na pinapairal ng ating batas dito sa Pilipinas. Kaya mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. I-komento nyo po ang inyong mga sari-saring mga opinyon. Ano po ang masasabi nyo dito? Ako po si The Wonder sa Philippines. Isang like, isang share, at isang subscribe. Mabuhay po.